dili pa nato iluna ang atong igsoon sa dapit din sa nahimutangan din niya. Ito sa ang buksan ng atong meeting karon pinagi sa pag-awit. Atong awiton nato mga igsoon ang hymn number 20. 20. In time shall pass away, and earthly thrones and kingdoms fall. Remain, O here, refuse to pray, on rocks and hills and mountains fall. God's love so sure shall Still endure, all nature lays, stand strong, redeeming grace to Adam raised, the saints and angels song. Salamat Ginoo. Takna sa kahaponon. Magpasalamat gihapon kami. San kami nasa kasub-anan. Kay ikaw ang Diyos nga nahigugma namo. Bisan sa kamatayon Ginoo. Ikaw may nagpahaluna. Sa daygon ka namo Ginoo. Kaya itong yatag sa atong unang igsoon na mamulong sa ngala sa Gipahiluna. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Sumala pa sa atong giawit. Gugma sa Dios labaw pa sa giasoy o gisalat na. Amen. Habong pas kabituunan, lalumpas kinaluman, nabalakang duhang sadaan, Dios sa anak nagluwas, Amen. ipauling nakasala, ipasaylos sa sala. Salamat sa gugma sa Dios mga igsoon. Nga hinabihan gyud kadako ang gugma sa Dios sa tao. Nga bisan pa ato nakita nga ang tao nasalana, nahulog na sa pagka-hinukman sa silot. Kay ginaingon man niya nga asa Hebrano 9:27, himbutan naman ng tao nga mamatay sa makausa o tapos ana doon na ni hukom. Kani ang paghukom anong panahon na wala na yung makalikay. Basta sa dili pa mudangat ang kamatayon sa tao, kinahanglan data nga mangandam. Manang salamat sa Ginoo nga ang gugma sa Dios wa ko'y paglubad. Kay ang Dios na higugma sa tao nga iyang binuhat. Hilabihan yun niya nga pagkahigugma. Kay bisan pag nakasala, nagpadayon gihapon nga niyang paghigugma. Gani, tungod sa iyang gugma, niabot ang dakong kaluoy nga nasa tao. Inakaluyan ang tao. Ang tao kung mo'y mahigugma, mo'y higugmaon tong iyang angayan. Pero ang tinuod nga mahigugma dahil sama sa Dios, bisan pa og makasasara sa iyang pananaw, nagpabilin sa iyang gugma, ngani iya pang extend pinagi sa iyang pagkaluoy sa tao. Muna nga, salamat sa Ginoo nga panahon pa karon sa pagpadanga sa iyang gugma nga nika nato, pinagi sa iyang kaluoy nga mapadangat ang iyang kaluwasan before pa mamatay ang tao. Nga og makadangat iyang kaluoy ganin nato mahimong grasya kun atong dabaton. Ang igsoon o mahigala ang gugma sa Dios. O kita mahigugma ang atong o pasabot ang paghigugma nga nahigugma ka kay lababol man ang paghigugma. Dili gugmaon. Mo na ang nahitabo sa tao nga binuhat sa Dios, bisan pag human nakasala siya, nagpabilin siya nahigugma sa tao. Mo man ngani nga naluoy siya kay nahigugma sa tao. Pareha ba sa kahimtang nga ang Dios nga nahigugma sa tao o ang kahimtang sa tao na higugmaon sa iyang pananaw kay maayo kayo ang pagbuhat niya sa tao. Bisan pa sa tanang pagbuhat o iyang ginabuhat sulod sa 5 ka adlaw pag maghisgot sa kabuhatan, ang ikaw ng mga iyang gibuhat mo ang tao. Hilabihan ka maayo ang pa niya. Kung niya buhata, yun siya very good. Nagpasabot nga ang tao nga gibuhat nababol sa iyang pananaw. Pero subo lang kay nakasara man sumala sa atong nahibaw na, di naman tamatingaan ni karon kay kadaghan magita makadungog nga ang tao na ilalom na sa pagkahilok man sa silot kay sad-an na gyud. Amen. Bisag siya dan og si ibaray nakasala, pero naapektahan tang tanan kay
makaliwat man ta ni Adan sa tawhanon. Wala nga, aron nasulbad ang atong sala, o aron, sa di pa mabot ang kamatayon, kinahanglan day tamang kapangandam. Salamat sa Ginoo nga ang pagpangandam day sa tao nga before mamatay, kay ang tao day nga mamatay, dapat may hukom. O nang tunga-tunga sa sala o kamatayon, walay makapili. Naay, o dili magdaot, magsakit, napoy uban, mga matay po tungod sa disgrasya, labi na sa kalamidad, munang mudangat gid ang kamatayon. Nagpasabot nga ang kamatayon, mudangat na dunay kaagian, dunay paagi. Sama sa tuigsoon, ngabot ko ang takna sa gitudlo na daan nga maabot ang utanan sa iyang tawhunong kinabuhi, munang dagat sa kamatayon. Pero atong mamatikdan mga igsoon, higala, dili lang unta ka mudangat ang tawhunon ra nga kinabuhi nga mudangat sa kamatayon. Kinahanglan mahimot ang Dios tao o dunay Dios nun tawhanon nga kinabuhi. Ita nga tawhanon, kinahanglan ta makabaton og Dios aron mudangat ang kamatayon sa tao. Nining pisikal nga kamatayon, dili na mabalaka sa umaabot nga panahon. Librano ni 27, gimbutan nga mamatay sa makausa ug tapos na dunay hukom. Ang hukom diya na kung wala makaandam karon nga buhi pa, ang hukom ikaduhang kamatayon mo itong linaw nga kalayo. Unang angay ta makaamgo atong sulbaron daan karon nga before mudangat ang pisikal nga kamatayon, kay matud pa si Ezekiel 18:22, ingon siya nga kay ako walay kalipay sa kamatayon niya nga mamatay. Niya gisumpayan niya, busa bumalik kamo sa Dios og mga buhi. Sa to pa ang Dios nga wasay kalipay, wasay kahimuot nga ang tao nga iyang gibuhat nga mamatay ra. Namatay sa pisikal karon, pero inigbalik niya, inighukma na dito sa kamatayon nga walay katapusan dito sa linang kalayo. Dili siya malipay anak. Kaya naman, ang tao nga iyang gibuhat, hilabihan kabilihon niya. Ngani, ingon siya nga, ang atong kalag, atong pagkatao, doon naman tayo espiritu kalag ug lawas. Kung mamatay ta, dili ka tumbas ni sa kalibutan. Minsan nga, kung bisan pagmangko ninyo ang tibuok kalibutan, o mapildi ang imong kalag, wala, way kapuslanan. Munang before ta mamatay, kay matag-usan na to, mudangat is kamatayon, sumala sa iyang gitagda nga panahon, makapangandam ta. Usaw nga pagpangandam, mao nga makabaton sa kinabuhing dayon diha kang Kristo. Munang dunay Dios karon atong giawit karon nga gugma sa Dios nga siya mismo nahimong tao. Mao tong Hesus nga nalansang sa cross, human sa kamatayon ug pagkabanhaw, nahimo siyang espiritu nga taghatag og kinabuhi nga makasulod na sa tao nga iyang binuhat. Dahil ko ng Ginoo, ang tao karon sudanan di ay buot sa Dios nga mosulod sa tao aron nahimo iyang sulod og katagbawan. Muna nga ita di ay mga igsoon, mga sudanan ta sa Dios. Ang Roma 9:26-27 kanita karang di kaluyan ta. Munang buot siya nga mosulod na to sa Roma 9:13, mutawag sa ngalan sa Ginoo. Maluwas ta mga igsoon. Ang pagtawag nato sa ngalan sa Ginoo, makabaton tag Kristo sa atong kinabuhi. Kay bisan walay bisan kinsa nga ingon Lord Jesus except in the Holy Spirit. Kung makabaton ta nining espiritu ha, mas absolute ta, makalikay ta sa hukom unya sa linong kalayo. Mga nagtuo o nagtuo ta, nakitang tanang karon dunay pagtuo sa Ginoo. Kanang pagtuo nga ubanan nato sa pagtawag sa ngalan. Sa atong awhagon ang mga igsoon o mga kaygalaan nga doon naman tayo mga pagtuo, manawag ta sa ngalan sa Ginoo. Bisan katulo lang. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Amen.
Salamat sa Ginoo. Salamat po mga igsoon. Kaya ang pagtawag sa ngalan sa Ginoo, iyang ipamatudan nga bisan kinsa nga motawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Kanang kaluwasan ang atong mapahimuslan, siya mismo nga misulod sa atong espiritu, mahimong atong kinabuhi may igsoon. O kanang na mo ning hatag sa Dios. Kanang kaluwasan nga atong nabatunan, pinagis pagtuo nga may pagtawag sa ngalan, nakasulod siya kanato may igsoon. Muna nga ang episode 2:8, ingon dito nga, kaya nangaluwas ka mo, dili sa inyong kaugalingong mga binuhatan, kundi hatag sa Diyos, pinagi sa pagtuo. Dahil ko na Ginoo, bituo ta, wala ta makita, pero atong gibuhat, atong ang pagtuwag, pamatudan na to, pinagi sa pagtawag sa ngalan sa Ginoo. Dahil ko na Ginoo, kunya ang kaluwasan, mauna nga, kung naay Kristo sa susunod, manaat kang Kristo unta. May unta, kaya na pa may musulod. Dahil sunod sa pagtuo na to, pagtuo nga giubanan sa atong pagtawag sa ngalan sa Ginoo, nakasulod siya sa atong sulod, nga kaluwasan nga dili makita. Mao nang ang Marcos 16:16 ningon nga he who believes and is baptized shall be saved. Tanan day nga bituo, unya nabautismohan, maluwas. Asa man maluwas? Gikan sa pagkahinukman sa silot, sa pananaw sa Dios o bisan pa sa mga tao, atubangan sa mga inunta, tanan mga manulunda nga hulog, tanan nga mga demonyo, atubangan kang Satanas, maluwas bida. Una nga, mo ni isa sa Ginoo nga ang mutuo sa bautismo, maluwas. Dayon humanta na bautismohan sa iyang ngalan. Kay sugo man sa Ginoo nga panlakaw mo, ang iyang matinuran, sugo niya. Panlakaw mo sa tanang kanusuran, o pamautismo, di man yung tinunan, umautismo sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Sa pagtuman na nila, panahon sa adlaw sa mga buhat, sa dihang nagsangyaw si Apostol Pedro, ingon siya nga, katong Hesus nga inyong gilansang sa cross, gihimo og Kristo sa Dios. Unya, kato silang mga Hudyo nga naminaw dito, nagtagad-tagad sila sa ilang Mesiyas nga ilang gipaabot. Pero wala sila may malo nga kato ding ilang gipalansang sa cross, mauna dito. Unang, kay sila nituungan, bisakitan sila sa ilang kasing-kasing. Buto sabot nga nag-goal sila, nga ang ilang gipaabot, ilan na nung gipalansang sa cross. Pero salamat sa Ginoo, wala mag-undang ang Diyos sa iyang pamatigayon, kung iyang pagpaambit. Mo nga, silang tanan nito, ingon ni Pedro nga, anong naman nga, kung sabi mo buhaton, ison Pedro, itubag niya nga, pag ginurusol mo, o pabautismo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Hesus Kristo alang sa kapasayloanan sa inyong masala o madawat ninyo ang grasa ng Espiritu Santo. Doon man doon nga bautismohan, pila? 3,000 ka mga kalag, sa ito ka 3,000 ka mga tao. Yatong panahon na, gisugdan doon na dayo'y pagtawag o naa kang Kristo. Ano man, ang tanan nga gibautismohan nga to kang Kristo, Galatia 3:27, gisuluban ng Kristo. Dahil ko ng Ginoo, na kung nagsulog ta kang Kristo, madayag na siya nga hinato. Ang pagtuo na to nga dili makita, atong di pamhimatudan pinagis pagbautismo, kaya ang bautismo di ay is an outward affirmation of our inward salvation. Panghimato na sa atong kaluwasan, di sa atong dili makita nga kaluwasan sa sulod. Muna nga, humanang tao, nito nga bautismohan, sa ngalan ni Hesus Kristo, tawag ko na siya Kristohanon. Kung saan pagka-Kristohanon, dili na relihiyon, dili na unsa man nga ngaran, kundi kanang Kristohanon, nagpasabot nga, doon ay pagkausan nimo nga tao, nga to sa Diyos. Nahimot ang Diyos nun, tawhanon. Kung mamatay ta, kung ang tao nga mamatay nga tawhanon ra siya, walay kalipay ang Diyos. Kinanglan mamatay ta, o ang tao, na dili lang tawanon kundi Diyos nun po. Sa ito pa, nakabaton og kinabuhi sa Diyos, nahimo siyang Godman. Diyos tao. Asa man Diyos tao, nahimo siyang Diyos sa kinabuhi o kinaya. Dahil ko ng Ginoo, mao ni gikidang na sa Ginoo karon. Kang tarang tao before mga matay makapangandam na. Munang doon na karoy pagkahimo doon na kasiguruhan sa atong kaluwasan. Kaya ang Biblia nagsulti, Roma 8:1, there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Wala na ipagkahinukman nga itong nakakang Kristo Jesus. Kanang
Buot pasabot na nga, dili na malinong kanayo. Nang salamat sa Ginoo magison. Nga tanang mga tao karon sa kalibutan nga wala pa Kristo nga nabatunan siguradoon karon. Yun siya sa 1 Corinto 15:22, for us in Adam all die. So also in Christ all shall be made alive. Tanan ko nung anak ang Adan, kaliwat ni Adan, tawhanon na ba to? Pero kung anak ang Kristo, mabuhi siya. Dahil ko na Ginoo, manigingon sa Ezekiel 32 nga, bumalik ka mo mga buhi. Asa mo balik, diha kang Kristo may soon. Dahil ko na Ginoo, salamat nato ang Diyos nga, kanunay siya naghatag paghigayon, samtang naginhawa pa ta. Kaya tingali, ang atong ginabuhi sa tawahan ng ginabuhi, sa atong ginabuhi karon. Dili na ito matag-an, kay dili man ikapaniguro nga, mayo paglawas ang tao, dili pa mamatay. Pero hibaw nga ang kamatayon day, gitagda na dahil si Ginoo, wata masayod kung kanusa. Mamagani ng uban, di na nang yung nagsakit kay makapanugon pa. Pero katong mayor gawas, kasalig, kunya na disgrasya di ay, ang uban karon na igo sa baha, di ba kaluloy ang kahintang? Munang ang Diyos wagi kalipay kung ang tao mamatay nga walay Kristo, kay mawadan man siya. Salamat sa Ginoo magson. Nga nining panahon na, yatagan taghigayon, tinuklugan na to, madawat binato ng Kristo nga kinabuhi na to, o karon ta makasiguro sa itong kinabuhi nga dili na minukman sa linaw nga kalayo. Dahil ko na Ginoo. Ang Exodo 26 nagsulti nga, yet showing loving kindness to thousands of generations of those who love me and keep my commandments. After giving that gihatag sa Dios ang napulo kasugo, yang gipadayag, gi-emphasize nga ang pagtuman sa kasuguan dili sa pagpaningkamot kundi pagdawat sa gugma sa Dios. Dili sa paghago kundi sa pagdawat. Ug ang gagdawato na to ang Dios nga nahigugma. Ang Dios nga gugma nahimo nga atong paghigugma. Ug kung mahigugma ta sa Dios, mahimo tang sama niya mabuhi nga mahigugma sab. Ang Dios nga nahigugma usa iya kini nga kinaiya. Unya tungod kay gugma man siya, doon na siya ay kaluoy o pagpagsaylo. Amen. Sa tungod sa gugma sa Dios, naluoy siya nato. Kay kung wala pa ang iyang gugma, gihukman na ta, kay nakasalaman. Apan tungod sa iyang gugma, gikaluyan ta, nga gipadala niya ang iyang bugtong anak. John chapter 3 verse 16 says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that to those who believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Ang motive sa iyang pagpadala is His love, ang iyang gugma. Busa ang gugma mo'y hinungdan nga giabtan ta sa kaluoy. O tungod sa iyang kaluoy ni hatag siya kapasayloanan. Aron ang tanang mutuo niya mapasaylo o mahimong angayan sa iyang gugma. Men, so ang katubsanan sa nagihuman ni Ginoong Hesus alang nato dito sa cross, resulta to sa gugma sa Dios. So nga adlaw bisan sa mga hitabo, ingon ran ko nga ang gugma sa Ginoo mo'y nagamping kanato. Ta mga utot. Tungod siyang gugma, wala ta mga laglag. Mao to ang atong igsoon katapusan niya nga namulong karon. Ang sugo di ay gihatag dili kay atong tumanon. Kundi ang sugo iyang gihatag aron atong dawaton. Atong i-enjoy, man, siya mismo nga sugo nga atong mapahimuslan. Yan ang unang namulong gitagat pag-ayon niya nga sa dili pala ta mamatay. Kinahanglan unta kita makabaton sa kaluwasan. Dahil gipakita niya ang proof gyud nga mabasa nato verse to verse, word for words. Ini nga kasulatan ng mga Biblia. Una, sadyang mutuo dayon
mudawat sa bautismo. Ang Marcos 16:16 na gaingon. Ang mutuo, maluwas ang mutuo ug magpabautismo. Kana nga truth, ang kunon gyud nato na. Kubta nato na. Ini nga kaluwasan dili ni base sa atong pagbati, sa atong panumduman. Dili walay kalabutan sa panahon kundi base ni sa kamatuoran diya sa pulong sa Ginoo. Ikaduha nga ingon ta nga naluwas na ta. Ingon na atong igsoon. Romans 10:13. Bisan kinsang mutawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Tipigan nato kini nga kamatuoran. Mao ni sa dili pa mo dangat ta sa kamatayon. Makasiguro ta, igbarog nato tubangan sa Ginoo. And praise the Lord. Luwas ta mga igalag, mga igsoon. Kamahal, sitya, no? Okay. Atong ihatag sa tanang mga family, ayaw. Labi. Kusga, mga igsoon. Aron magalagat ko, ngalak ko sa pagbuot mo. Ginoo, nakita mo nga masalay po ako. Ikaw ang katabang ko sa mga kaluyaw ko. Ginoo, amen ako. Sa mga pagbalong mo, aron makakaton ko, nga dili magpasigar mo. Bisan sa sinultian, ug mga kagawian, Ginoo, naghangyo ko, makaagi sa imong krus. Tanan kong pag-alagan, kanimo ko ihalad. Tuloy ko pagsunod, kasayon bisan kalisod. Ginoo, mutuo ko sa tanan nga pulong mo, nga di mo ako biyaan sa tanan kong kalistanan. Lord, I need you today. I want you to stay right here in my heart. Awito nato nga, kanang wala ta nagsubo, mga igsoon. My yearning, Amen. Awito nato. so much traveling. Lord, Comfort me. louder, louder, louder. I will never leave thy side. Comfort me whatever betide. Enjoy in thy sweet and touch, and grace yourself with me. Happy all
time to swoon, a time to be silent, and a time to speak, a time to love, and a time to hate, a time for war, and a time for peace, a time for everything. He has made everything beautiful. It's no time, also He has put eternity in their heart, yet so that man does not find out what God has done from the beginning to the end. Amen. Mao to among kanta mga igsuon kay mahal gid namo among iyaan. Munang dili tangay magsubo sa usa ka bahin. Ako makapangimatuod ko gamay lang. Sa makapangimatuod ko nga kanang sana pa nahimo kong pamilya nila sa mga ayaw. Sa wala pa gani mi na nabatunan ako ang akong sister wife. Wala pa na ako na imunta na nahimo na ako yung dayon. Hangtod karon wala ko ka dungog ani, wala ko katilaw ani kasaba. Grabe ni. Sa ako lang po. So I don't know sa inyo ha. Pero sa ako wadyo ko sulti ani nga butang nga kani po siya una na akong gipananghiran po nga mamisita ko sa iyang pagumangkon. Siya po yung unang nakaibalo. So alak ko po balibari. Inanam po ko niya nga maglaglaag ram nga ka dito ni adto lang po. So ingani niya yung sitya. Alang sa kasayuran po sa pipila. Grabe po ni siya o kanang pag-alagad. Gani namatay itong iyang pagumangkon si Sister Judith. Atol po ito cluster combined dias kayabang. Nganyo gid siya nga muli lang siya kay kung saan na kuno ang mga igsoon po din ba. Pag umanog meeting, balik na po siya dito sa Pulumulo kayron mo. Simpatiya na po siya sa iyang pagumangkon sa paglubong. So ingani kaayo ni ka deserve. Angay natong pasalamatan mo nang di ta mahadlok mo pasalamat kay namatay wala naman siya dili man magarbo. Karon ang time nga atong pangimatuod nga kini nga sister God deserve good angay sa ato mga pagdaig. Makapasalamat na niya sa mga panahon nga ikuban nato siya. Ingani ni grabe tiyak tanan dangpanan gyud. So atong ihatag pod sa muhatag og kanang word of testimony atong ihatag sa akong brother Justado Hayaw. Amen. Salamat mga igsoon. Salamat sa inyong mga pagtambong. Ingon nga niya na ta sa katapusan sa pagkakita sa itong igsoon. Itawag kiniog katapusan na itong biyahe. Kay sa Batanon pa sige itong biyahe madul pa sa 1:21:18. Sa Batanon pa ka, ikaw magbuot sa imong gusto asa ka padulong. Pero ini katigulang na, lain ay mga bakos nimo, lain ay magsulob nimo sa imong biste, ug dalon ka sa dapit nga dili nimo gusto. Muni siya karon. Idala na to dinhi nga dili to niya gusto, kisabay gusto ani God, no? Pero ini katigulang na to. Dalhon kita sa dapit nga dili gusto. Pero salamat sa imong iyang mga pag-atiman, kami mga igsoon unsime o karon upat na lang nabilin. Duha mi nga laki ug duha po nga bayi. Ang isa ka laki galisod na pod. Inyong nakita ganiha na apeke na gyud. Pero salamat sa gugmas Ginoo nga karon ay pagyapon natong giduol ang Ginoo nga mo'y tag-iyas tong kinabuhi. No? Busa nagsulti doon na gamay pulong hihatag. Ecclesiastes 7:17. Ginoo dito, ayaw pagpalabi sa pagbuhat og binuong buang. Ayaw pagpalabi, pagbuhat og dinuutan, nganong magpakamatay ka sa dili pa nimo panahon. Busa mo ni ang pulong niya si Ecclesiastes nga kung magpalabi di tag binuang, unsa may tabo? Mamatay, unsa uban pag yun? Mga hubog, gasmat, di ba? Mabati na to. Dagha mga batanon karon. Nga di panta gusto mamatay. Tukay ang ilang ibinuhatan.
Nalabian man. Sa salamat, kitang mga buhi karon nag-amping kita nga makabaton pataog kinabuhi nga giandam sa Ginoo. Kay batago sana to gisgutan ni sa dili pamatay ang tao. Ang mayong balita kanunay ginagiwali. Ano sana matapos sa diyang mo anak na ta? Di na ta kabati sa mayong balita. Basin ni palibot nga ngawi wala pa makadawat ni Kristo nga basin siya pinili sa Ginoo. Sigurado nga di na siya maadto sa andam maong linong kalayo. Ang iandaman dito katulad ng yawa. Pero ang yawa kay na masulod sa tao. Di ba mo ang yawa asa man ron? Tas tao. Kada pagunta, mangutan na tas tao. Bisag ato sa isdaan. Mangutan na ta play yung isda. Isuon. Oh, 200 mahal ng yawa. Naa ang yawa sulod. Usa ang gisulti kaniya nga kita mga sudanan og Dios. Dili yawa untay mo sulod. Pero kay nakauna man gud siya sulod sa pagkahulog sa tao, ang yawa ro'y nakasulod. Sa karon marikabir ta nga ang Dios po atong sulod. Sa dahil ko ng Ginoo ni kapunon, salamat sa timpo nga gitagaan tag ngayon panahon, no? Gahapon wa gyud. Digid mahimo ning inani kung kadto pare gahapon, pero salamat karon sa inyong mga pag-antok, pagtambong, labi na sa mga kauban na mas nagsuon o unsay ilang saway, pwede po ugma maghahasoy mi kay meeting mga muugma. Sa salamat ato na ni siyang ilunod kay diyo man ini ang atong lawas muli masyuta. Busa niya karon siya mo adto na siya syuta muli magpaabot sa pagbanaw sa atong Ginoo. Kay ang tanan nga matay diha kang Kristo banhaw ug una. O ang mga buhi nga nabilin usa lang ka pagpilok buhi elitan. Busa kung mamatay ta nga wala ni Kristo, di ta mauna ka banhaw. Magulat pa tao sa kalibo ka tuig, paghari ka mga mananaog, ay pabanhawon ang mga dili magtotoo, o dito na yun. Itambog sa linong kalayo. Salamat sa mga bersikulo, gihatag niya sa Hebron 11:20, ang tao gitudlo nga mamatay sa makusa, tapos ang hukom. Sa dayo ng Ginoo, haleluya. Matod pa sa Romano 1, busa sila na kang Kristo, di na karon mga hinukman sa silot. Dayo ng Ginoo. Gusto siguro po rin makapatay ko. Insay mo ikasulti. Aw bahin sa akong igsoon, si Ilsa. Kami mangguy nag-usa gid napita. Taas kayong panahon kami duha kami lagi duha diyan napita nabilin. Ang mga igsoon ng langyaw. Pero kami nga duha magkasinabot, mag-istoryahan sa mga butang kay kabilin sa among amahan. Kami kanunay mag-konversasyon. Pero nagmahay siya. Siya naghagog tinuod sa mga butang nga gibilin sa umahan. Pero ang iyang parte sa iyang dapit nga nabahin. Wala noon maplasta. Wala maguwa ang mga titulo. Pero ang mga igsuon, plasta ang guwa dayon. Mulay gayon nga mga pag-antos ginyang nagyan tungod sa mga paagi po. Usa salamat nga si Ilsa, bisag inaani siya. Dili gini siya ingon nga tao bang mudumot. Kay kining tao ko ug mabikin mudumot mo dayon. Bisag ipasig uli na, magpasig uli ay siya gawa mo kung magdumot ana. Pero dili makalimot, no? No. Bisag ipasig uli maglamanuhay. Pero ito, dili makalimot. Pero salamat sa gugmas Ginoo na to. Nga nadawat na to ang Ginoo. Mao lagi ni makahimo sa pagkalimot sa tanan natong mga binuhatan, sinultihan. Kay diha sa Marcos, nagisgot, ang tanan nga bautismohan kang Kristo, magnunot ng ilalan. Bag-og sinultihan, unta pa yun, maayong gawi. Muna'y kapakita sa nag-alaga sa Ginoo. Pero kay takaron, nag-process pa ta, nag-bansay pa ta, adlaw-adlaw, nga atong giawit ka na, bisang maluya ako. Unta to? Ginoo, unta to? Bisang maluya ako. Ginoo. Ang Ginoo gugma manggod. Siya gugma na to. Sa kini si Ilsa, yung edad gini siya yung mga edad na 70 kapil. Ug ako 81 naman. Salamat sa Ginoo sa iyang mga pagatimana mo. Nga wagin mi niya na pasagdi. Ug kanatong tanan nga naay kinabuhi Ginoo, di kita pasagdan ay gudong Ginoo. Okay. Man, praise the Lord.
Okay. Itong mga 284 na sa akin. Full and perfect peace. Oh, His transport all divine. In a love which cannot cease, I am His and He is mine. In a loving sovereign blue, something lives in every eyes I've never seen. Virgin mother souls are known, darling in her beauty shine. Amen. Since I know us now, I know I am His and He is mine. Ano itong prayer? Bata, aron. Wife, kami magpasalamat sa kanyang pagsuporta, pagduyog sa isang labi na kang manang ngagikan pagyud sa Spain, ni apas uguli kaganinang kadlawon manang Inday kung sa imong tibok panimalay ang timimang gikan sa Pulumulok, pamilya men sa daghang kaparintihan nga nanguli gyud bisan layo labi na sa Cotabato, Camilo Ayaw family nga clan dayon Espartero family gikan sa Cotabato abot dayon sa Mulabi, mga hayaw sa Mulabi kang Predo family, ang mga pamilya ni Lev Predo Hayaw, sa mga parintihan din sa sentro sa Oroqueta o sa tanang mga silbi sa mga sa minagsuon, grupo sa minagsuon, sa mga igsuon, dias Ginoo nga nag-alagad sa pulong o sa pagsuporta sa tanang mga igsuon nga wa maganganli. Salamat ninyong tanan. Salamat sa inyong pag-anhi, pagduyog. Salamat sa iyong gugmas Ginoo. Nagpasalamat mi sa inyong pag-uban namo mga igsoon. Ari, mga pagumangkong mga Amen. Okay, manawag ta sa ngalan sa Ginoo mga igsoon. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Ginoo, salamat ninimo. Amen. Salamat ni sa imong labing kadako nga gugma. Amen. Tungod dinhi sa imong dakong gugma, midagaya ang imong kaluoy dinhi namo. Amen. Bisan sa among mga makaluluoy nga kahimtang. Amen. Na-enjoy namo ang imong walay dagaya kayo nga kaluoy. Amen. Bisan pa sa mga sitwasyon panghitabo sa mga pamilya Hayaw. Amen. Naglaom mi Ginoo bisan naamin, ikaw nasayod gyud sa among kinasuluran. Naamin ining kasubanan. Pero salamat sa sulod namo dili kalimod nga ikaw naglipay o naghupay namo. Amen. Salamat usab sa mga igsoon sa Church in Oroqueta karon na nambong simpati sa among igsoon. Nagtumi nga
kining atong igsoon Sister Elsa nga mibiya namo dili ni katapusan kung dili sinugdanan ng ni naglaomi nga daghan pang Elsa, Sister Elsa nga mulugwa sa mga pamilya hayaw. Dili kawala ng pagkawala Ginoo sa among igsoon tungod kay nagtumi nga kini nga kamatayon sa kini kamatang sa pagpugas. Daygon kanamo pasalamatan. Magpanalangin kanamo Ginoong Hesus. Daygon kanamo Ginoo. Amen. Okay. Anita sa last nga kuan mga igsoon no, katong wala pa kapapicture pa no dito sa kan pwede na to taga-agamay. Physically kay pero na taman din atong nagiluto ng gamay nga panahon sa pagsudong sa atong igsoon. Kay katong wala pa mga igsoon pwede pa. Sala nga yan ang tapukan. Dari bangko. Dari lingkura lang yan ang yung tapukin. Lingkura lang. Palingkura lang. Oh, sige. Sapay wa. Sa napay mo kan? Tudong. Oh, kan sapay mo sudong niya. Kana paypay lang. Dili lang kayo ta maglangan sa pagsudong kay palang no? Pasbay lang ta mga igsoon para nga dili kayo ta kinahanglan putang mo ni good food kay di naman gyud nato siya makita gyud physically gyud no? Awito na ito ang imis, 9 mga maybe awito na ito ba? Then praise the Lord. Okay. Ito lang dapit. Kaya na siguro no? Mapang, napay mo tanaw? Sige. Atong nagiluto na itong panahon. Mga igsoon, sorry kayo nga malangan-langan tagamaya. Okay, may go na siguro, no? At salamat sa Ginoo, hato na ning ipahiluna na gyud ang atong igsoon. Kay tanan nga mga kwan siguro, no? Paguna na bro. Ato nang ipalihog ko, no?
Okay. Ito nang i-ilagay lang. Be careful. Okay, hinihintay lang. Alagata lang. Okay. Ayan. Dira, kaya wala magkuha. Dira pa yung dirin mo log. Pasahan nyo, Ra. Patunga. Dira, mo labi. Mga dyan log, dira pa yung log. Na, doon. Gina. Sa po nga, anak. Naingin si Sibri. Sa